In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Alchem. Magandang umaga sa ating lahat, saan man panig ng buong mundo, mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, sinabi ng ilang iskriba at pareseyo kay Jesus, Guro, maaari po bang pagpakitaan ninyo kami ng tanda mula sa langit? Sumagot si Jesus, lahing masama at di tapat sa Diyos. Naghahanap kayo ng tanda, ngunit walang ipakikita sa inyo maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Propeta Jonas. Kung paanong si Jonas ay 3 araw at 3 gabing nasa tiyan ng dambuhalang isda. Gayon din ang anak ng tao ay 3 araw at 3 gabing sa ilalim ng lupa. Sa araw ng paghuhukom, titindig ang mga taga-Nineveh laban sa lahing ito, at ito'y hahatulan ng kaparusahan, sapagkat nagsisi sila dahil sa pangaral ni Jonas. Ngunit higit na di hamak kay Jonas ang naririto. Sa araw na yaon, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito, at ito'y hahatulan ng kaparusahan, sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit na di hamak kay Solomon ang naririto. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilaya natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa Exodo at paggunita kay San Lorenzo ng Brindisi, pari pantas ng simbahan. Sa Ebanghelyo ngayon, humiling ang ilang iskriba at pariseyo ng tanda mula sa langit. Ngunit tinawag sila ni Jesus na lahing masama at di tapat, dahil humihingi sila ng himala habang ang tunay na tanda, ang anak ng Diyos mismo, ay nasa kanilang harapan, ngunit hindi nila kinikilala. Katulad ni Jonas na nanatili ng 3 araw at 3 gabi sa tiyan ng isda, si Jesus ay inihula na mamatay, ililibing at muling mabubuhay sa 3 araw. Ngunit sa kabila nito, maraming tumanggi pa ring maniwala. Sa ating panahon, maraming tanda na rin ang ibinigay sa atin ng Diyos. Ang pangkalahatang sakit, mga sakuna, ang climate change, kaguluhan sa lipunan, krisis sa pamilya, pati ang pagkakasakit ng mga mahal natin sa buhay. Lahat ito ay tila panawagan ng Diyos para sa tunay ng pagbabalik loob, pagninilay at paninindigan sa pananampalataya. Mga halimbawa ng mga pagbabago ngayong panahon, ang pagtaas ng teknolohiya at social media. Ginamit ng simbahan ang mga online mass, online catechesis, at social media evangelization upang maabot ang mga mananampalataya kahit nasa kanilang mga tahanan. Ang panibagong simbahan ng pakikinig,
Sa mensahe ng Santo Papa Leo XIV, binibigyan din ang synodality, pakikinig, pakikiisa, at pagkakaisa. Ang simbahan ay tinatawag hindi upang magturo lamang, kundi upang makinig at samahan ang bawat tao sa kanilang paglalakbay ng pananampalataya. Mga hamon sa pamilya at kabataan. Lumalaganap ang sekularismo at paglayo ng ilan sa pananampalataya. Ngunit lumalakas rin ang mga samahan tulad ng Catholic Charismatic Communities, Youth for Christ, at mga lay movements na nagtuturo ng bagong pag-asa. Sa unang pagbasa sa Eksodo, ang Diyos ay muling nagpapakita ng kapangyarihan sa pagliligtas ng kanyang bayan mula sa panganib. Kung paanong hinati niya ang dagat para sa Israel, gayon din hinahati niya ang ating mga problema upang makatawid tayo patungo sa bagong buhay. Ang ating tugon bilang simbahan ay hindi paghihintay ng mas maraming himala, kundi ang pagkilala kay Kristo sa Eucharistia, sa kapwa, sa sakramento, at sa banal na kasulatan. Panahon na upang baguhin natin ang ating puso mula sa pagiging mapagmatigas patungo sa pagiging bukas loob sa Diyos. Manalangin tayo. Aming Panginoong Hesus, Diyos ng kagalingan at awa, sa pamamagitan ng iyong muling pagkabuhay at tagumpay sa kamatayan, kami ay naninikluhod sa iyo para sa kagalingan ng aming mahal na obispo, Jose Bantolo, sina Padre Vicente Gomez, Padre Boy Bautista, Padre Cesar Laurio, at Padre Nathaniel Cañares. Iniangat din namin ang aming mga mahal sa buhay. Si Raymond Lawrence, si Faith, April Misardual, at ang lahat ng may sakit sa buong mundo, sa buong aming pamilya, at sa mga nanonood at nakikinig. Hipuin mo sila, Panginoon, ng iyong makapangyarihang kamay. Bigyan mo sila ng kapahingaan, lakas, at buong panibagong buhay sa biyaya ng Espiritu Santo. Manalangin din tayo para sa mga yumao. Inialay namin sa iyo, O Diyos, ng habag ang kaluluwa ni Pope Francis, Manuel Sr., at lahat ng mga kaluluwang nasa purgatorio sa pamamagitan ng panalangin at awa ng mahal na Inang Maria. Naway makamit nila ang lubos na kapatawaran at kaligayahan sa iyong piling. Mahal na Berheng Maria, Ina ng awa, ipanalangin mo kami. San Lorenzo ng Brindisi, ipanalangin mo kami. Santo Papa Leo XIV, gabayan mo kami. Sa muli, hinikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama nating pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos
sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!